Laglag balikat na dahan-daang kung hinakbang ang aking mga paa paatras, pinahid ko ang aking luha na kanina pa naglandas sa pisngi ko. Wala sa sariling binaybay ko ang pasilyo, na hindi ko alam kung saan ito patungo. Bakit ba nagsisikip dibdib ko? Wala naman akong karapatang masaktan dahil unang-una hindi ko pag-aari ang lalaki, at pangalawa wala naman kaming relasyon, kung meron man ay bilang amo at kasambahay lamang. Pero pambihirang puso kong ito, at kung makapag-react wagas at daig pa ang girlfriend. Wala sa sariling napangiti ako ng pilit, dahil sa inasal ng puso ko. Pahid-pahid ang mga matang sige pa rin ang aking mga hakbang, habang ang diwa ko'y wala sa kasalukuyan. Pabalik-balik sa utak ko ang aking nasaksihan, kung paano lumambitan ng Gabriel lang iyon sa leeg ng senior ito. Lutang ang utak ko sa sandaling nang biglang may nagsalita sa aking likuran. "Excuse me miss," sabi ng isang baritonong boses mula sa kung saan. Dahil nga lutang ang utak ko, ay hindi ko narinig, at sige pa rin ako sa aking hakbang. "Excuse me miss, that way is the fire exit," pigil ng lalaki pero wala pa rin itong makuhang sagot mula sa akin. "Hey, are you that dumb?" Sabi nito nang biglang hablot sa braso ko mula sa likuran. Nagulat at nanlaki tuloy ang mata ko, biglang nagbalik ang diwa ko sa kasalukuyan. Mabilis kong pinahid ang aking pisngi, at binaling ang paningin sa may-ari ng brasong humamblot sa akin. Napatingala ako sabay tingin sa mukha ng lalaki. Nagsalubong ang aking kilay, pagkatapos ay kinurap-kurap ko ang aking mga mata, upang mas lumino ang imahe nito sa paningin ko. Napalunok ako sabay suyod ng tingin sa lalaking nasa aking harapan. Isa na namang asungot ang dumating. Matangkad ito at gwapo, singkit ang mga mata, parang may lahing Koreano ata ito. Katamtaman ang taas ng ilong, paaba ang mukha nito, na mas lalong nagpatingkad sa kagwapohang taglay nito, at may mapupulang labi. Malinis ang pagkaayos ng buhok nito, nakasuot din ito ng formal attire na bagay dito. Tuloy nagmukha akong Pepe at nakatitig lang sa mukha nito. "Hey, bingi ka ba?" Ulit nito sa sinabi. "Fire exit na iyang tinahak mo," patuloy nito habang hawak-hawak pa rin ito ang braso ko. Napasimangot akong bigla sa sinabi nito, at sino ito para sabihan akong bingi, hindi nga nito alam ang pangyayari. Pagsaksakin ko kaya ito sa takong ng sandal ko, hanggang sa mag-agaw hininga ito, kainis. Nang mahimasmasan ay marahas kong binawi ang braso, mula sa pagkakahawak nito. "Ako bingi," ulit ko sa pagmumukha nito. Kanina pa kita tinawag hindi mo ako pinansin," sabi pa nitong titig na titig sa pagmumukha ko. Bahagya pa itong yumuko upang makita ang mukha ko. Tuloy nangangatog ang tuhod ko, ano bang mga lalaking ito, at kiganda-ganda ng mga lahi. Aba, malay ko ba kung ako ang tinawag mo? Hindi nga kita kilala sagot ko dito sabay taas ng kilay. Hindi din ako patatalo, titig na titig din ako dito. "I am just being concerned, paano kung mapaano ka dyan, baka mamaya uusigin ako ng konsensya ko, tayo lang dalawa ang nandito," dahilan pa nito sabay ngiti ng mapakla. Umayos ito ng tayo pagkatapos. Napatahimik ako sa sinabi nito, tama naman ito kaya pasalamat na rin ako at may nakakita sa akin. Baka kanina pabasag ang bungo ko, kung nahulog ako sa gusaling ito, na hindi ko namamalayan. "What is your problem, and seems you're not in your right mind?" Nagsalubong ang kilay nitong asisa, pagkatapos ay tumitig sa mata ko. Napalunok ako, gwapo din ang isang Ay Diyos ko, naglalandi na naman ang utak ko. Hindi naman pwedeng sabihin ko ditong nakakita lang siya ng naghahalikan, kaya ako naiyak. Ang ipal naman nun, at ang babaw na dahilan, kaya at maghanap ng bagong rason. Ilang saglit akong nanahimik, nag-iisip pa kasi ako ng sasabihin. Nang biglang tumawa ito ng malutong, kita ko ang pantay-pantay nitong mga ngipin, nagulat tuloy ako. Anong problema nito? Akala ko ang senior ito lang ang may tupak, pati ba naman ito? "You're crying." Bulalas nitong may halong taksong nakatitig sa mukha ko. Napangiwi ako, dahil tama ang hula nito. Hindi Pagsisinungaling ko sabay talikod, at pinahid ang mata, tuyo na kaya ang luha ko, ba't nito nahalata? "You are not a good liar." Kontra nito sa sabi ko. Dagling akong humarap at tumitig dito. Hindi nga ako umiyak. Pilit na tanggi ko sabay irap dito.
Nagkalat nga yung make-up sa mata mo, tapos sabihin mong hindi ka umiyak. Sabi ng lalaki na mas lalong ngumisi ng malapad. Natameme ako dali kong kinuha sa loob ng pouch na hawak ko, ang maliit na compact mirror, mabuti at sinamahan ng bading na iyon. Dagli kong sinuyod ang hitsura ko. Napakislat akong bigla, dahil totoong ngang kalat na kalat ang mascara ko, tuloy para akong panda sa hitsura ko. Pinamulahan tuloy ako dahil sa hiya. Did he dump you? Muli itong nagsalita na nakatitig pa rin sa akin. Ha! Napamaang ako nang hindi ko makuha ang ibig sabihin nito, habang inayos ko ang sariling make-up. Ano ang ibig mong sabihin? Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago nagsalita. Kayo talagang mga kababaihan kahit nahalata na nga, dinidenay pa, patutsyada nito at kasunod ay biglang nilapit nito ang mukha sa mukha ko. Teka, anong gagawin mo? Natarantang bulalaskot na pa atres ng kaunti. Bumundol tuloy ang kaba ko sa dibdib sa ginawa nito. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa. Kasunod ay ang pagdala nito sa sariling kamay sa mukha ko, papalapit ng papalapit sa pisngi ko. Ilang saglit damapo ang daliri nito sa ibaba ng mata ko. Kamoy may dinukot. May isang pilik mata kang nahulog, sabi nito nang dumiti ang daliri sa pisngi ko. Napapikit tuloy ako dahil sa daliri nitong sumagi sa balat ko. Make a wish. Bulalas nito nang natagumpayang nakuha ang isang piraso ng pilik mata ko. Nagsalubong ang aking kilay sa sinabi nito. Ba't naman ako magwi-wish? Hindi mo ba alam ito? Mag-wish ka na, sabi kasi nila matutupad daw ang hiniling mo pag nag-wish ka sa pamamagitan nito, pahayag nito sa akin na seryosong seryoso. Kapanipaniwala ata ang ugok na tae. Sige na nga, wala naman mawawala sa akin, kung maniwala ako sa ganito. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata, sabay hiling. Ilang saglit ay minulat kong muli ang paningin, bumungad sa akin ang ngiti nito. Don, sabi nito sabay ihinipan ang pilik mata kong nasa daliri nito. Sumimangot ako, ano na ngayon? Hindi ko alam kung babalikan pa ako ng lalaki kong amo. Wait, I know a place that can relieve a stress. Suhestyon nito, do you want to come with me? Para naman mawawala iyang hinanakit mo, nakangising sabi nito na nakatingin sa akin. Ugok itong lalaki ta, anong akala nito sa akin basta-basta na lang ako sasama sa isang estranghero, naku mangarap kang chinituha ka. Hinding-hindi iyan mangyayari. What? Nagsalubong ang kilay nitong walang makuhang sagot mula sa akin. Ba't naman ako sasama sa iyo? Hindi nga kita kilala, reklamo kong nakanguso. Tumawa ito ng pilyo. Okay, I am not a person that you think okay. You'll be safe with me? I promise that I am harmless. Para naman lubusan mo akong pagkatiwalaan, let me introduce myself to you, I am Joaquin, nakangiting pagpakilala nito sa akin, sabay lahad ng palad sa harapan ko. Inirapan ko ito, loko naman ta. Ano ngayon kung alam ko na ang pangalan nito, hindi ko pa rin ito lubusang kilala. Come on, I am here just to help. Pagpumilit nito sa akin, na hindi pa rin kinuha ang palad sa harapan ko. Napakislat ako, kulit nito pero sige na nga pakiramdam ko hindi naman ito masamang tao. May magagawa pa ba ako? Sasama na ako, sabi kong nakairap. Ngumiti ito sa akin. Kaya pilit nangiti ang aking sinukli dito, sabay tanggap sa palad nitong kanina pa naghihintay, mali, matipid kong turan. So we are now friends, okay? Joaquin and Molly, nakangisi itong nakatitig sa akin, habang bahagya nitong pinisil ang palad ko. Oo na magkaibigan na tayo, nakakibit balikat na sabi ko. Let's go. Maingat nitong hinawakan ang braso ko. Walang imek-imek na sumunod ako dito. Napasimangot ako dahil dinala lang naman ako ni Joaquin sa party na aming dinaluhan ni Senior ito Luis. Invited din pala ang chinitong ito, kaya nakasuot ng tuxedo. Anong nakaka-relieve ng stress sa lugar na dinalhan nito? Mas lalong akong ma-stress Nakasimangot akong nakasunod dito. Ilang saglit bumaling ito sa akin, bahagya nitong inilapit ang mukha sa gawing tainga ko at bamulong. Are you okay? Napaatras ako ng kaunti dahil sa ginawa nito. Malapit na akong sumabog, akala ko ba makaka-relieve ng stress ang pagdadalhan mo sakin? Sambat ko dito, wait lang malapit na tayo, sabi nitong hindi pa rin binitawan ang kanang braso ko.
Inakay ako nito na nakipagsiksikan sa ibang panauhin. Hanggang sa dinala ako nito sa isang minibar. Hindi ito masyadong matao, mangilan-ngilan lang nagagawi sa lugar na ito, lahat ay nasa bulwagan at nakisama sa ibang panauhin. "We're here," sabi nito sabay lahad ng upuan sa akin. Tumalima naman ako at agad naupo, sumunod din itong naupo sa kahanay na inupuan ko. "Bartender, cocktail for her and brandy for me please," agad nitong order sa bartender sa harapan namin. Well, hindi na masama ang pinagdalhan nito sa akin, tahimik ang gawing iyon, at kami lang dalawa ang nakaupo, hindi na ako masyadong maaasiwa. Ilang saglit ay nilapag ng waiter ang order namin. "What do you think?" Tanong ni Joaquin na bumaling sa akin, bahagya nitong kinuha ang isang baso ng cocktail, at nilahad sa harapan ko. "Quite okay, hindi na kita mabubugbog," kalmang sabi kong sinabayan ng tango, pagkatapos ay sinimulan kong sipsipin ang cocktail na hawak. Tumawa ito sa reaksyon ko. "Interesting lady," sabi nito sabay tungga sa hawak na brandy. Maya-maya ay isang malamyos na music ang pumailang sa loob ng bulwagan, nagsimula ng sumayaw ang mga pares. Napasimangot tuloy ako na hindi ko namalayan, habang nilingon ang bulwagan, kainis, naalala ko na naman ang amo ko't saan kaya iyon nagsusuot. Nakalimutan na talaga ako noon nang dahil lang sa babae yun. "Don't tell me you like to dance?" Tanong nito nang mapansin ang pagsimangot ko. "Nagpapatawa ka ba? Ang corny kaya ng ginagawa nila," depensa ko sabay balik ng paningin sa harap ng minibar na nakanguso. Pero sa totoo lang gustong-gusto kong makaranas ng ganon, kasama ang lalaking mahal ko. Pero kailan pa? Narinig kong ngumisi si Joaquin. "I thought gaya ka ng mga karamihang babae na gustong-gusto ng mga corneng bagay," sabi nitong muling tumungga ng brandy. Napangiwi ako sa narinig, dahil isa lang naman ako sa karamihang iyon. Napatungga tuloy ako sa hawak na cocktail, at agad iyong naubos. Kita ko ang pagkagulat ng mukha ni Joaquin. "Are you that heavy drinker?" "Nope, ngayon lang," matipid niyang sagot. "Bartender, isang cocktail pa nga, order ko na ni bago kasi ako, kaya lubos-lubusin ko na." Saka naiinis kaya ako, kanina pa nagsisikip ang dibdib ko dahil sa aking amo, nakalimutan na siguro nitong magkasama kami, na hanggang ngayon hindi ko pa rin mahagilap ang pagmumukha nito. Hindi ko napigilan ang sarili, at sunod-sunod ang tungga ko ng alak. Dala na rin sa inis na nararamdaman ko. Ilang minuto ang nakalipas, pakiramdam ko ay umiikot na ang daigdig ko, dalawang Joaquin na ang aking nakikita, parang lumabo na paningin ko. "Joaquin, dalawa ka na sa paningin ko." Napangiti ito sa sinabi ko. Ngiti na umabot hanggang sa mata, not bad, mas lalong gumagwapo ang chinitong ito pag nakangiti. Ouch, naparami ata ang inom ko ah. Bahala na nga, naiinis ako eh. Ito nga ang paraan para mawala ang stress. "Hey bartender, another cocktail for me," kaway ko dito at wala sa sariling napasingok. "Hey Molly, that's too much." Saway ni Joaquin sa akin. Bahagyang inusad nito ang matayog sa stool papalapit sa kinauupuan ko. Bakas sa mukha nito ang pag-alala. Wala sa sariling naiharang ko ang hintuturo sa mga labi nito. Dama ko tuloy ang malambot nitong labing tumama sa aking daliri. Kita ko ang pagkagulat nito, bahagya itong natigilan sa ginawa ko. "You told me this is your way of relieving stress, then don't stop me." Wika ko dito, medyo lasing na ata ako, at wala nang preno-preno ang nabibitawan kong mga salita. Napa-English na nga ako, at bigla atang akong tumalino. Muli isang baso ng alak ang inilapag ng bartender sa harapan namin. Walang dalawang isip na tinungga ko iyon at ubos. Napailing na lang si Joaquin sa ginawa ko. "This woman is unique, but her uniqueness made her more attractive," mahinang sabi ni Joaquin sa sarilit sumipsip sa hawak nitong alak. "Another drinks please," sisinok-sinok na sabi ko sa bartender sa harapan. Muli uminom na naman ako. Hanggang sa bumigat na ang talukap ko, at gustong pumikit, nahihilo ako. "Molly, are you okay?" Tanong ni Joaquin sa akin, habang sinuportahan nito ang balikat ko. "Yes, I'm fine and I can still handle myself," lasing na turan ko. "I think you're not. Let's end it here, Molly." "No, I'll wait him." Lasing na sabi ko sa lalaki, ewan ba't kung malasing ang tao ay lumalabas ang tunay nitong ugali.
Tuloy nagsalubong ang kilay nitong nakatingin sa akin. Molly, it's too late. I am going to send you home, sabi nitong naakmang tatayo na. No, may darating may darating, lasing kong pighil dito, sabay hablot ng balikat nito upang makaupong muli. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Joaquin, muling naupo at tuluyang inubos ang laman ng baso. Ilang segundong nakalipas, ay unti-unting bumigay at pumikit ang mata ko, wala sa sariling napayuko ako. As I expected, bulong ni Joaquin na automatikong nasalo ng palad ang noo ng dalaga, upang maprotektahan at hindi tumama sa marble na counter. Maingat nitong dinala ang ulo ni Molly sa balikat nito, at isinandal, sinuportahan nito upang hindi mabuhay, akma na sana nitong itatayo ang dalaga, nang may biglang nagsalita mula sa likuran. She belongs to me, sabi nitong nakatiimbagang. Wait, she's also with me? Hindi na natuloy ni Joaquin ang sasabihin, nang muli itong nagsalita. But she belongs to me and me alone, sabi nito sabay lapit sa dalaga. Buong puwersa nitong kinarga si Molly na nakahimlay dahil sa kalasingan, hindi nag-atubiling tumalikod. Walang namutawi sa bibig ni Joaquin, naiwan itong naiiling-iling na lang na nakasunod tanaw sa lalaking papalayo.